Napakalungkot ang nangyari sa inyo. Nakikiramay po kami. Pakikwento niya nga sa amin kung ano ba yung nangyari talaga sa kapatid niyo. Yung dalawa pong classmate niya na duguan po yung uniform, pumunta po sa bahay. Sinabi po nila na nasaksak nga po. Sa punto nito, alam mo na ba na wala na siya? Hindi pa po. Akala ko po simpleng saksak lang po. Paano ang naging kwento sa inyo ng mga bata? Ano yung nakita nila? Bali, galing po silang 4th floor. Magsi-CR daw po siya, tapos nagpasabay daw po itong nanaksak po ng tubig. Then po, pagbalik po ng kapatid ko, galing sa pag-CR at bumili, well, hindi niya po nadala po yung sukli, bali po yung tubig lang po. Tapos ngayon po, sabi po ng kapatid ko, babalikan po, wait lang daw po. Tapos hindi po naniwala yung nanaksak po. Bali, naglabas po agad ng balisong. Nagbiro pa po daw yung kapatid ko na, pre, baka saksakin mo ko niya na. Tapos nagulat na lang daw po lahat na, ayun nga po, bigla nga po siyang sinaksak. Bakit ganun katindi yung galit niya sa kapatid mo? Hindi po talaga nila alam ano po yung dahilan, bakit nasaksak niya po yung... Dahil lang sa 10 pisong sukli, Oo. sinaksak siya. Tsaka, bakit nakapasok yung ganong balisong sa school? Nilagay daw po sa tumbler po. So, ano nangyari pagkatapos nun? Ikwento nga sa amin nung dumating kayo doon. Yun po, yung nasaksak na po siya, nakababa pa po siya ng 2nd floor. Tapos po, hinintay niya po yung kaibigan niya. Pagbaba po ng kaibigan niya po, yung classmate niya po, doon na po yung kapatid ko na huling sinabi po, paalam. Saan siya sinaksak? Sa puso po, natamaan daw po yung... Natamaan yung puso? Opo. So, talagang yung bleeding siguro, talagang Opo, sobra tuloy-tuloy. po. Naubusan po ng dugo. Tumawag po yung kaibigan niya ng tricycle po ng barangay para po maisakay agad siya. Pagdating po namin sa ospital, pagtingin ko po sa paa ng kapatid ko po, kulay puti na po. Tapos parang yung kuko niya parang violet na po. Dead on arrival nga po pagdating po doon. Yan. Ano yung naramdaman mo na nandun ka, yung kapatid mo, wala ng buhay? Opo, sobra pong sakit. Ba't ka nasaksak? Ganun po. Ang dami ko pong tanong sa kanya, pero yun nga po, walang kasagutan. Ano gusto niyong sabihin sa pamilya nang gumawa nito sa kapatid mo? Humarap po sila sa amin. Kausapin mo sila ngayon, pagkakataon mo para kausapin Tulungan sila. po sila. Yun po yung gusto po namin. Matanong po sila. Humarap po sila po sa amin. Naunawaan niyo na dahil minor rin ang gumawa nito sa kapatid niyo, maaari rin siyang makalaya? Opo. Pero sana po hindi po. Gusto po namin makulong siya po habang buhay po kasi wala pong kapatawaran po yung ginawa niya po sa kapatid ko. Kung pwede nga lang po na habang buhay na talaga siya doon. Yun po. Kasi yung sa amin po habang buhay na po hindi namin makikita. Tapos siya nga po sa bahay pag-asa lang, nakakatulog pa ng maayos, nakakakain. Pero po yung sa amin po, wala na, hindi na namin makikita. Tapos mabubulok pa po sa lupa, ganun po. Ano gusto niyong sabihin sa kapatid niyo ngayon na hindi niyo nasabi dati? Kung meron kayong 1 minuto para kausapin siya at sabihin sa kanya yung hindi niyo nasabi sa kanya nung buhay pa siya, ano yon? Mahal na mahal ka namin, Ging. Pasensya na kasi wala kami dun sa pangyayari. Hindi ka namin natulungan. Lapit lang naman sana, pero wala kami ni isa sa amin, wala dun. Kaya patawarin mo kami. Hindi ka namin naligtas. Ayun po. Aisel, mula sa amin dito sa Wish Ko Lang, meron kaming munting regalo para sa iyo na sana makatulong sa inyo at sa inyong pamilya. Aisel, para sa iyo. Thank you po, ma'am. Maraming salamat. Sana makatulong sa inyo. Apo, malaking tulong Munting po. halaga lang Malaking para sana bagay po. makatulong. Ngayon, ang suspect ay nasa pangangalaga ng Bahay Pag-asa. Hindi na kami pinahintulutan ng pamunuan nito na makausap ang bata. Sinubukan din naming hinga ng panig ang pamilya ng suspect, pero hanggang sa ngayon ay wala pa kaming nakukuhang sagot mula sa kanila.
Nagtungo rin kami sa eskwelahan pero walang kinatawan mula sa kanila ang humarap sa amin.